Hey, do you want to kiss me? Si Trixie ay maituturing na successful at matibay na babae. Sa edad niyang 24 ay marami na siyang napatunayan sa buhay. Yun nga lang, habang taon-taon na dagdagan ang kanyang edad, ay nawawala na rin ang kanyang interes sa mga lalaki. Ang tanging goal na lamang niya ngayon ay ang magkaroon ng anak. Ate, ang aga-aga pa. Bakit ka naman nagsisigaw dyan? Tanong niya sa kapatid na si Trena. Pareho na silang graduate ng ate niya at may mga trabaho na din kaya hindi na sila masyadong namumblema sa mga gastusin. Paano naman kasi? Naiinis ako sa boyfriend ko. Ni hindi man lang ako binati ngayon Anniversary pa naman namin. Ay sus! Ang babaw naman ng rason mo ate, baka naman nakalimutan lang or baka naman isusurprise ka mamaya. Ha? Surprise? Ilang taon na kami pero never ko pala talagang naranasan na isurprise ng kumag na yun. Ay nako, mas mabuti pang mag-break na kayo para may freedom ka na. Nakakasakal kaya magka-boyfriend. Bakit? Na-try mo na? Hindi. Napanood ko lang sa mga movies no. At saka wala akong balak magka-boyfriend. Sisirain niya lang ang pagiging NBSB ko. What? Gusto mo talagang maging matandang dalaga ano? Bahala na, basta may anak ako. Paano mo gagawin yun Wala kang boyfriend. Ate, pera-pera lang yan. Successful na ako, may trabaho, ako ang boss ng malaking kumpanya. Hindi naman ako maluhos sa mga bagay, kaya wala akong mapanggagamitan ng pera ko, kaya gusto ko talagang magkaanak. Mag-ampon ka na lang. No, gusto ko sarili kong anak ate. So, anong gusto mo? Magpapaanak ka lang? Ganun? Yup, babayaran ko na lang siya. No feelings attached, just pure him. Alam mo na. At saka, ang swerte niya no? Kasi virgin pa ako. Never been touched and never been kissed. Gusto mong hanapan kita ng boylet? Ate, gusto ko gwapo. Para naman pag naghalo ang genes namin, maganda ang resulta. Sige nga, tulungan mo ko. Napatawa lang ng malakas si Trena. Nakapamewang naman nakatingin si Trixie sa kanya. Trena, Trixie, ano bang pinag-uusapan niyo? Rinig na rinig kayo sa labas. Wika ng kanilang ina na nooy papasok pa lamang sa bahay. Itong bunso mo ma, gustong magrenta ng lalaki ng isang gabi para daw magkaanak siya. Natatawang saad ni Trena. Isang malakas na batok ang ibinigay ng ina ni Trixie sa kanya. Mama naman, para saan yun? Hoy Trixie, yan ang huwag mong gagawin ha. Ano yan, magpapabuntis ka lang tapos walang kikilalaning ama ang anak mo? Ano ang sasabihin mo sa bata kapag nagtanong? Si mama talaga, napaka-advance ang isip. Plano pa lang naman yan At saka wala naman kasi akong balak mag-boyfriend no. Darating din ang tamang lalaki sa iyo anak. Hindi mo kailangang magmadali. Kailan pa? Parang nahuhuli na ako sa biyahe nito Habang nagkakaedad ako, unti-unti namang nawawala ang interes ko sa mga lalaki. Parang nature ko na to talaga ma, ang maging matandang dalaga. Anong nature? Paano ba namang hindi ka magka-boyfriend? Ang pihikan mo sa lalaki. Lahat ng pumupunta dito at umaakyat ng ligaw ay pinapalayas mo. Ayaw ko po kasi sa kanila ma. Anong gusto mo? Yang pinaplano mo? Nako Trixie, kapag ginawa mo yan aatakihin siguro ako sa puso. Ang mabuti pa ay makipag-date ka para naman manumbalik yung interes mo sa mga lalaki. Mas mabuti nang may kasama tayo sa pagtanda anak. Hindi na lamang nagsalita si Trixie. May punto rin naman ang kanyang ina. Kaso nga lang ay parang hindi na talaga mangyayari pa sa buhay niya ang magkaroon ng lalaking tatagal sa kanya.
Pagkatapos kumain ay kaagad siyang naligo at nagbihis. 9:00 na ng umaga at 10:00 ang pasok niya sa opisina. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaniho na patungo sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang tagal mong pumasok ngayon ah, kanina pa ako naghihintay, excited kasi ako, sabi ni Erla, ang best friend at katrabaho ni Trixie. Ipinakita ni Erla ang kanyang kamay na may nakasuot na singsing habang abot tenga ang kanyang mga ngiti. OMG! Tell me this isn't real, sabay takip ni Trixie sa kanyang mga mata. Of course it's real, no? I'm engaged. Kailan lang? I mean, kailan ka lang nauto? Natatawang wika ni Trixie. Better, kahapon lang. Nabigla nga ako 7 years na din kami at siguro oras na para mag-settle down. Wow! Congratulations, Bess! Hey, buti ka pa. Makipag-date ka na nga kasi Gusto mo ba talagang maging matandang dalaga? Ewan ko ba, pero gusto ko talagang magkaanak Nagpaplano pa nga ako na mag-rent ng boy for one night. Ayun, napagalitan ako ni Mother Earth. Luka, bakit ka naman magre-rent? Ano yun, babayaran mo siya for just one night? Are you out of your mind? Anong gagawin ko? 24 ka lang, Miss Trixie. Mag-explore ka muna. Huwag kang ma-pressure. Malay mo, wala dito ang forever mo. Minsan kasi walang darating kung maghihintay lang tayo ng true love. Magbakasyon ka muna. Ay, nako. Work first, bakasyon soonest. Nasa work na lang lagi ang goal mo Try to explore. Well, maybe next time. Okay, bahala ka na nga dyan. O siya, sige na't gagawin ko pang trabaho ko para mapirmahan mo na iyon mamaya. Sige, congratulations ulit. Thank you, BFF. Explore. Panunukso ni Erla sa kaibigan. Napangiti na lang ng bahagya si Trixie dahil sa sinabi ng kaibigan. Sa isip niya'y mabuti pa ito ay nakakapag-settle down na. Samantalang siya ay hindi pa alam kung ano ang plano ng buhay sa kanya. Huminga na lamang siya ng malalim at umiling-iling saka bumalik sa kanyang trabaho. Gabi na't kukunti na lang ang naiwan sa opisina. Hanggang 5:00 lang kasi ng hapon ang trabaho nila. At sa mga oras na iyon ay malapit na mag-7 ng gabi. Bumukas naman ang kanyang pinto kaya nabaling ang atensyon niya dito. BFF, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Erla. Later na siguro, tatapusin ko muna tong basahin ang mga documents para mapirmahan ko na lahat. Urgent ba yan? Pwede naman sigurong ipagpabukas mo na lang yan, di ba? Hindi naman, Bes. Kaso parang hindi muna ako papasok bukas. Na-miss ko kasing mag-bar Well, that's good to know. Para naman ma-relax ka kahit one day lang. Hindi na muna kita masasamahan sa pagpunta mo sa bar, ha? May family date kasi kami ngayon together with Nico's family din. No worries, Bes. Sige na, anyway, tayo na lang ba ang naiwan dito? Yes, BFF. Kapag aalis ako, ikaw na lang mag-isa. Ay, walang problema. Go na, Bes, at baka naghihintay na ang fiancé mo sa'yo. Are you sure? Okay ka lang ba dito? Yes, I'm fine. Sige, bye. Ilang minuto bago umalis si Erla ay sumunod naman si Trixie. Iniligpit niya na muna ang mga gamit at nag-ayos saka lumabas ng opisina. Pupunta siya ngayon ng bar at gusto niyang magkaroon naman siya ng oras saglit para sa kanyang sarili. Nagmamaniho na siya papunta doon. Nasa loob na siya ng bar at medyo maraming tao sa loob. Nag-order na lang siya ng maiinom. Ilang minuto pa ay may lumapit sa kanya, isang gwapong binata. Tiningnan niya lang ito saglit at saka nagbawi agad ng tingin.
No? Biglang wika ng lalaki habang diretso lang ang tingin. What do you mean? Sagot naman ni Trixie. Bago ka ba dito? Nope, nagpupunta ako dito dati. Ngayon lang ako ulit nakabalik, busy sa trabaho. I see, ngayon lang kasi kita nakita dito eh. So, lahat ba ng bago sa paningin mo ay kinakausap mo? Ang friendly mo naman masyado. Minsan, madalas na lang din kasi akong pumunta dito. Just like you, busy din sa work. Okay. Tanging tugon lamang ni Trixie habang tatayo. Wait, aalis ka na? Yeah, may gusto lang kasi akong inumin eh, kaya ako pumunta dito. Hindi ka ba nagpunta dito to have fun? Mukha ba akong nasasayahan sa lugar na to? Trabaho ko lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Nothing else, wika ni Trixie habang tuluyang umalis. Lumabas na si Trixie sa bar. Akma na sana niyang bubuksan ang kotse nang makita niya ang boyfriend ng ate niya na may kalumpungang ibang babae. Di pa nakakalayo sa kinaroroonan niya. Para makasigurado ay kinuha niya ang cellphone at pinindot ang video button. Lumapit pa siya sa kinaroroonan ng dalawa upang ipakita sa ate niya ang nasabing video. Lagot ka ngayon, cheater ka, bulong niya sa sarili. Hindi na maaninag ang kanyang cellphone ang dalawa, kaya upang hindi siya makita ay pumasok siya sa isang kotse. Bukas ito't hindi nakalock kaya nakapasok siya. Magpapaliwanag na lamang siya sa may-ari kung sakali mang mahuli siya nito. Tela, hindi pa rin siya nakontento sa mga nakuhang video. Kinuhanan pa niya ng litrato ang dalawa. Sinend niya ang video kay Trina, dahilan upang mag-usok ang mga tenga't ilong nito sa galit. Nasaan yang hayop na yan? Galit na wika ni Trina sa kabilang linya. Ate, chill ka lang. Nandito sila ngayon malapit sa bar na pinupuntahan natin dati. Baka anytime papasok na sila kaya bilisan mo dyan. Hintayin mo ako dyan, Trixie ha? Bantayan mo yung dalawang ahas na yan, wag mong iwala sa paningin mo. What? Are you serious? Nagtatago nga lang ako sa kotse. Hindi ko nga alam kung kanino ito eh. Baka mahuli ako at mapagkamalan pang magnanakaw. Aalis na ako. No, hintayin mo ako dyan. I'll be quick. Alright then, bilisan mo lang. Pinatay na ni Trixie ang tawag. Hindi niya pwedeng walain sa paningin niya ang dalawa at baka pati siya ay mapagalitan ng ate niya. Binabantayan niya rin ang mga lumalabas na tao at baka sila ang may-ari ng kotseng pinagtataguan niya ngayon. Sa tagal ng kanyang paghihintay ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya sa loob ng kotse. Nagising siya dahil sa lakas ng music sa loob. Napatulala na muna siya saglit, saka napaisip na umaandar pala ang kotse. Tumingin siya sa labas upang kumpirmahin at umaandar nga ito. Ha! Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Trixie. Nagulat naman ang may-ari ng sasakyan, kaya sa taranta ay ipinarada niya ang sasakyan sa tabi at inihinto. Binuksan niya rin ang ilaw sa backseat at laking gulat ng binata nang makita si Trixie sa loob. Who are you? Bakit ka nandito sa loob ng kotse ko? Nagtatakang tanong ng binata. Wait, I know you. Ikaw yung babaeng kanina sa bar, diba? Dagdag pa nito. Teka, oo nga no, sinusundan mo ba ako? Pagtataray ni Trixie. What? Teka lang miss ha, paano naman kita susundan kung ikaw naman ang nasa loob ng kotse ko? Hindi ko rin alam kung paano ako napunta dito sa kotse mo. Pagsisinungaling ni Trixie. Ibalik mo lang ako sa bar, nandoon ang kotse ko. Dagdag pa nito. Ang layo na ng bar mula dito, tsaka late na din. Kailangan ko pang matulog ng maaga. Bukas ka na lang umuwi sa inyo. Hindi naman mawawala ang kotse mo dun.
Saan ako tutuloy? Wala akong pera dito. Naiwan ko ang wallet ko sa loob ng kotse. Magstay ka na lang muna sa kondo ko. What? Kung ayaw mo, you can go home now. Bukas ang pintuan ng kotse ko. Akala mo siguro na magmamakaawa ako sa iyo, no? No way. Sabay bukas ng pinto at baba sa kotse. Pinaandar naman agad ng binata ang kanyang sasakyan at iniwan si Trixie sa madilim na parte ng kalsada. Ipinarada lamang ng binata ang sasakyan at pinatay ang mga ilaw upang hindi siya makita ng dalaga. Pinagmamasdan niya lang ito mula sa hindi kalayuan. Natatawa siya dahil halatang natatakot na ang dalaga at wala pa rin kahit isang kotse ang dumadaan. Kaagad niyang nilapitan ang dalaga at kinumbinsing isasama na lang muna siya. Tara na't, baka mapano ka pa dito. Ha? Akala ko ba nakalis ka na? Hindi kakayanin ng konsensya ko na iwan ka ditong mag-isa. Lalo na't babae ka. Wala kang ibang choice kundi ang doon ka muna magstay sa kondo ko. Or baka gusto mong dito magstay. Madilim na at hindi pa safe na lugar. Ikaw din. Sige nga, pa-make sure ihahatid mo ako early in the morning. Wow, para namang responsibilidad ko ang ihatid ka, kamahalan. Baka nakakalimutan mo, kasalanan mong pumasok ka sa kotse ko. Blah blah blah, whatever. Tara na nga't at marami ng lamok dito. Napangiti lamang ang binata. Sumakay naman kagad sila at nagtungo na sa kondo. Pagkarating nila doon, ay binuksan naman agad ni Trixie ang kanyang phone. At napagtantong marami na palang missed calls and unread messages na galing sa ate niya. Sinubukan niyang tawagan si Trina, ngunit walang signal sa kondo ng binata. Buwisit, wala pang signal. Pagmamaktol nito. Wala talagang signal dito. Matulog ka na lang ng maaga para fresh ka pa rin pagising. Diyan ka na sa kama ko. Sa sofa na ako matutulog. Wait, dito ka rin matutulog? Huh? What? Of course. What are you expecting? This is my condo. Tumahimik na lang si Trixie at iminagsak ang katawan sa kama. Ilang minuto pa ay siyang nagpalipat-lipat ng pwesto dahil hindi siya makatulog sa hilik ng binata. Hindi na siya nakatiis at nilapitan niya ito. Niyuyog-yog niya ang binata upang magising at mukhang effective naman ang ginawa niya dahil nagising nga ito. Nakatingin lang ito ng diretso sa kanya at walang kaimo-emosyon ang mukha. Pwede bang patulugin mo muna ako bago ka matulog? I can't sleep. Ang lakas mong humilik. Ginising mo ako para lang dun? Oo, nakangiting wika ni Trixie. Sa walang pag-alinlangan ay biglang hinatak ng binata si Trixie. Naglapit ang kanilang mukha. Kunting-kunti na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Ramdam na ramdam ni Trixie ang mga matitigas na parte sa katawan ng binata, dahilan upang mapalunok siya sa wala sa oras. Nanatili pa sila sa ganoong posisyon. Hindi malaman ni Trixie ang nararamdaman, kaya mariin niyang ipinikit ang mga mata. Tumawa naman ng mahina ang binata. Do you want me to kiss you? Nanunuksong tinig nito. Do you want to kiss me? Sagot naman ni Trixie. Kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? Then kiss me. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hudyat na pumapayag siyang halikan ng binata. Isang matamis na ngiti ang binitawan ng binata. Saka tuluyang inilapat ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Nagsimula na ring maging malikot ang kanyang mga kamay at kung saan-saan na ito napapadpad. Alam na alam talaga ng binata kung ano ang gagawin niya. Hinubad niya ang pang-itaas at pang-ibabang damit ng dalaga at sumunod siyang naghubad.
Nakatingin lang si Trixie habang naghuhubad ang binata. Kinakabahan man sa maaaring mangyari pero buo na ang loob niya. Kailangan niyang mabuntis, kailangan niyang magkaroon ng anak. Napatigil siya sa pag-iisip nang simulan na ng binata ang pagpasok sa kaloob-looban niya. Napangiwi siya sa sakit, ngunit nandoon din ang kasiyahan sa mga mata ni Trixie. Napatigil naman ang binata sa ginagawa at tiningnan ng seryoso sa Trixie. Ngunit winalang bahala na lamang ito ng dalaga. Pagkatapos ng pangyayari ay kapwa nila hinahabol ang kanilang hininga. Nasa kama sila't nakahiga lamang si Trixie sa braso ng binata. Sinulyapan niya ulit ang binata na nooy diretso lamang ang tingin sa taas. Anong iniisip mo? Pagbasag ni Trixie sa katahimikan. You? Ako? And why? Are you still a ver? Oo, wag mo nang subukang ituloy ang sasabihin mo. Bakit mo ako hinayaang gawin yun sa iyo? Ang alin? Well, ginusto naman natin pareho, diba? Wala naman sigurong dapat sisihin sa nangyari. But the fact na pure ka, hindi makatarungan yun. Bakit? Ilan na ba ang naikama mo? Lahat ba sila second hand? Natatawang wika ni Trixie. No, it's not like that. Pero hindi ka ba nanghihiyang? You were supposed to give that to someone you love. So, are you saying na mali ang naging desisyon ko? Kung sasabihin ko ngayon na mahal kita, maniniwala ka ba? Nope. You can't love someone na bago mo lang nakilala. Ni hindi nga natin alam pareho ang names natin eh. No need. Hindi na rin naman tayo magkikita after nito. So what's the point? Ano? What if nabuntis kita? Great! Iyon naman talaga ang goal ko eh. I don't need a man, I need a child. Are you out of your mind? Nope. Actually, winala ko na sana to sa isip ko. Kaso, nandito na. Maganda naman ang jeans mo. Perfect. Matulog na lang muna tayo at ihahatid mo pa ako. May I know your name first? Good night. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Nang mapansin niyang nakatulog na si Trixie ay kinuha niya ang cellphone nito. Kinuha ang number niya at saka natulog. Nagising sila pareho dahil sa tunog ng alarm clock ng binata. Oh shoot, 1 hour na lang at malilate na ako. Magbihis ka dyan at aalis na tayo. Tumayo naman agad si Trixie at kinuha ang mga nakakalat na damit sa sahig. Naghilamos na muna siya at agad na nagbihis at nag-ayos. What do you want for breakfast? At magluluto ako. No thanks, hindi ako kumakain ng breakfast. Coffee? Milk? I said no thanks. Huwag ka nang mag-abala, gusto ko nang umuwi. Pagkatapos magkape ng binata ay kaagad silang umalis sa kondo at sumakay na sa kotse. Huminto sila sa may tapat ng bar kung saan naroroon ang kotse ni Trixie. Dito na ako, thank you. By the way, I am Ezekiel Reyes. And you are? Nice to know you, Ezekiel. Sagot ni Trixie habang pababa ng kotse. No need to know my name, Mr. Reyes, unless may appointment ka sa akin. Nakangiting wika nito. Saan ka ba nagtatrabaho at kailan ulit kita makikita? Hindi na tayo makikita. Bye! Isinarado na ni Trixie ang pinto ng kotse ni Ezekiel at nagtungo na sa kanyang kotse. Napahinga pa siya ng malalim pagpasok at kinuha ang kanyang cellphone. Nakakasiguro siyang umaapoy na sa galit ang kanyang ate Trina at mama sa hindi niya pag-uwi sa kanila buong gabi. Tinawagan niya naman agad si Trina. Hello? Trixie?
Saan ka bang planetang galing at alalang-alala na kami sa'yo? Wika ni Trina sa kabilang linya. Si Trixie ba yan? Akin na at kakausapin ko ang batang yan. Hoy Trixie, gusto mo bang atakihin kami sa puso ng dahil sa'yo? Galit na saad ng kanyang ina. Ma, sorry na po. Doon po ako nakatulog sa bahay ng kaibigan ko. Mag-usap na lang po tayo pagdating ko ha. Pauwi na po ako. Bye! Sabay patay niya sa linya. Pagdating niya sa kanila ay doon na sa may gate nakaabang ang ate at mama niya. Chill, wala ba kayong planong papasukin ako sa bahay natin mga magagandang dilag? Pagpapakyut niya sa dalawa. Pinagbuksan naman siya ng gate at ineskortan papasok sa bahay. Maupo ka, Treximia. Utos ng kanyang ina. Saan ka ba talaga nanggaling kagabi, Trexie? I saw your car in front of XYXY bar. Wala ka din sa loob. Napapraning na ako kaya chinek ko ang mga rooms doon. What? Ginawa mo yun, ate? Hindi ko alam kung nasaan ka. Masinana pa talaga kita kaysa jowa kong ahas. Sinabi ko na sa inyo, doon ako natulog sa bahay ni na Erla. Hindi ako maniniwala kasi tinawagan namin si Erla kagabi at wala ka daw doon. Tell us the truth, saan ka ba galing? At bakit hindi ka makontak the whole night? Okay, chill. Remember yung coaching pinagtaguan ko? Nakatulog ako sa loob. Nagising ako saka ko lang nalaman na umaandar na pala yun. Ang may-ari naman ay nagmagandang loob, kaya hinatid niya ako sa may malapit na hotel para doon na muna magstay. Sa sobrang antok ko, kaya nakalimutan kong i-on ang phone ko. Siguraduhin mo lang na totoo yung mga pinagsasabi mo, Trixie, ha? Ma, ang aga-aga oh. No wonder manang-mana talaga si ate sa'yo. Papasok na muna ako sa kwarto at magpapahinga na muna ako. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Bukas na ma. Natapos ko naman ng pirmahan ang lahat ng documents eh. Rest day ko ngayon. Pumasok na si Trixie sa kanyang kwarto at saka naligo at nagbihis. Hindi pa rin maaalis sa isip niya ang maiinit na tagpo nila ni Ezekiel kagabi. Hindi naman siya nagsisisi sa nagawa dahil sa kagustuhan nitong magkaroon na ng sarili niyang anak. Natigil siya sa kanyang pagsusuklay nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Who is this? Hey, this is Ezekiel. Did you arrive safe? Lumaki ang mga mata ni Trixie nang malaman niya kung sino ang kanyang kausap sa kabilang linya. I guess you got the wrong number. Wala akong kilalang Ezekiel. Pagpapalusot ng dalaga. Don't play fool. Kinuha ko ang number mo noong natutulog ka sa kondo ko. Look, Mr. Reyes. I-delete mo na yung number ko dyan at kalimutan mo na ang nangyari. Is that clear? Yun na yun? What do you mean by yun na yun? Alright, i-delete ko lang kapag sinabi mo na ang name mo sa akin. And why would I do that? Sinabi ko na sa iyo na hindi na natin kailangan pang malaman ang mga personal infos natin kasi hinding-hindi na magkocross pa ang landas natin. Yeah, ikaw lang ang may sabi. What do you mean? Nandito ako sa labas ng bahay niyo ngayon. Good thing at sinundan kita. Now, it's either sasabihin mo sa akin ang name mo o kakatok ako dyan sa pinto nyo para sasabihin ko sa parents mo na magkasama tayo kagabi at may nangyari. Shush! Oo na, it's Trixie. Trixie Mia Santiago. Okay na? Paano ako nakakasiguro na name mo nga yan at hindi ka gumagamit ng ibang pangalan? Ang kulit mo rin oh. Search mo na lang kaya ang social media account ko para masatisfy ka dyan. Okay, I believe you na. Balik muna ako sa work. Wait, what? Isang mahinang tawa ang narinig ni Trixie sa kabilang linya. Ezekiel! Sorry, I'm just kidding. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala katakot sa parents mo.
Hindi kita sinundan, nasa work ako. Oh my goodness, galit na wika ni Trixie. Nice name, sabay patay nito sa kabilang linya. Dahil sa inis, ay tinapon ni Trixie ang kanyang cellphone sa kama. Nagsisigaw din siya dahilan upang katukin ng ate Trena niya ang pintuan ng kanyang kwarto. Trex, ayos ka lang? Yes ate, I'm good, may ipis lang. Kinuha niya agad ang cellphone at tuluyang blinak ang number ni Ezekiel. Ngayon ay hindi na ito makakatawag o makakatext pa sa kanya. Nagbihis na lang siya at napagpasyahang pumasok na lang sa trabaho. Wala kasi siyang mapagsabihan ng nangyari sa buhay niya maliban sa best friend niyang si Erla. Where are you going? Akala ko ba rest day mo? Nagtatakang tanong ng kanyang ate na nooy kumakain ng ice cream. Nagbago na ang isip ko. Ikaw, wala ka bang pasok ngayon? Meron sana, kaso hinintay ka talaga namin ni mama na dumating ka. Kaya lumiba na muna ako sa trabaho ko ngayon. Pupunta na lang din ako later sa mall at mamimili ng iahanda para sa birthday ko. Ay, oo nga pala. Malapit na nga pala ang karawan mo. Saan tayo niyan ate? Tiyah, dito lang sa bahay. Kunting salo-salo. Kung sa bagay, mas nare-relax ako sa bahay kaysa magbakasyon. Mas nare-relax kang magtrabaho. Whatever. Alis na nga ako. Bye! Dumiretso na kaagad si Trixie sa kanyang opisina at tulad ng inaasahan ay wala siyang trabaho sa araw na iyon dahil napirmahan niya na ang lahat ng kailangang pirmahan kahapon. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata't nakikinig lang sa kapaligiran. Good morning Trixie. Good morning Nestor. Nandyan ba si Erla? Kakarating lang tawagin ko ba? Yes please, thank you. By the way, you want coffee, pizza, or what? Hindi na Nestor, hindi naman din kasi ako kumakain ng breakfast. Sige, balik na ako sa table ha. Tawagin ko na lang din si Erla. Maya-maya pa ay pumasok na si Erla sa kanyang opisina. BFF, pinapatawag mo daw ako. Bakit ka pumasok? Akala ko ba rest day mo ngayon? Napahinga ng malalim si Trixie at saka sinapo ng bahagya ang kanyang ulo. What happened last night? Tinawagan ako ng sis and mama mo. Tinatanong nila kung magsama ba daw tayo. I answered them no kasi wala rin akong idea kung nasaan ka. Tinatawagan kita magdamag, hindi ka man lang makontak. Dagdag pa nito. Mahabang kwento, bes. Why? Saan ka ba kasi galing? I thought magbabar ka lang after work. Oo nga, that's the plan. Nagbar naman ako. Tapos, kinuwento naman agad ng dalaga ang nangyari simula noong lumabas siya ng bar hanggang sa makauwi na ito sa kanila. OMG, Trixie, you mean lahat ng maiisip mo tama? Oh my gosh! So, itinuloy mo talaga ang plano mo? I can't believe you. Kaya nga imbes na okay na ako kasi may possibility na magkaanak ako. Ngayon, parang nababagabag ang loob ko. Nako, for sure, hahantingin ka niyan lalo pat alam na niya ang full name mo. Kahit pa i-block mo siya, if he's willing, gagawin yun ng paraan. Buwisit talaga, bes. Nagsisisi na ako. Mali ka ba nang pinagsukuan ng bandera? Natatawang wika nito. Hindi. Wait, gwapo ba? Oo, super. Ewan ko ba, tinitingnan ko lang naman siya. Tas bigla ko kaagad naisip na perfect combination ang jeans namin. Kaya ayun, kapag nakita mo rin ang matitigas niyang pandesal, bes, I'm sure mapapakapi ka kahit sobrang init ng panahon. Natawa ng bahagya si Erla sa narinig. So yummy nga. What's his name? Ezekiel Reyes.
Wait, familiar ang name niya ah. Siguro galing siya sa pamilya ng mga business-minded. Naku, BFF, mag-iingat ka dyan at hindi natin yan kilala. Baka isang araw binablackmail ka na niyan. Yun nga ang iniisip ko, bes eh. Ang likot ng isip niya. Ma'am Santiago, sorry to interrupt po, pero may gusto pong kumausap sa iyo sa telephone, sabi ng kanyang sekretary. Sino daw? Walang sinabi, ma'am. Exclusive daw po kasi kailangan daw pong ikaw mismo ang makausap niya. Sige, susunod na ako. BFF, di kaya? Sana hindi siya. Diyan ka na muna at sasagutin ko muna to. Lumabas si Trixie ng kanyang opisina at mahinahong sinagot ang tawag. Nakahinga naman siya ng malalim nang malamang isa pala iyon sa mga kliyente niya. Bumalik na siya sa loob at napabuntong hininga. Sino daw? One of our clients. Ay, buti naman. Akala ko tuluyan ang masisira ang buhay ko. Napaparanoid na ako, bes. Chill ka lang dyan, ano ba? Hindi na yun magpaparamdam, okay? Balik na muna ako sa trabaho ko at kadarating ko lang. Baka isipin ng iba, inuuna ko ang chismis with my boss. Okay, sige na. Oh, may pipirmahan ba ako mamaya? I guess wala na BFF kasi lahat ng papers na isubmit ko na sa iyo yesterday. Okay, I'll take a nap na lang ha. Tell them na hindi muna pwedeng pumasok sa office ko at magpapahinga na muna ako. Sure thing BFF. Hinubad na muna ni Trixie ang kanyang coat at tuluyang ibinagsak ang katawan sa kanyang maliit na sofa bed. Ilang araw na ang nakalipas at tela ba'y napapanatag na ang loob ng dalaga. Tuluyan na kasing hindi nagpaparandam ang binata sa kanya na talagang ikinatawa nito. Abala ang lahat ngayon dahil kaarawan ng ate niya. Tumulong na muna siyang mag-decorate sa lugar bago magtungo sa kanyang opisina. Ate, yan na muna ang may tutulong ko ha. Mamaya I'll try to come home early para matulungan ko si mama magluto. I'll buy something na rin para hindi masyadong hassle. Dapat nandito ka na by 4 PM Trex ha. Darating kasi ang boss ko. First time niyong pumunta. Nakakahiya kasi kapag dumating na yun nang wala pang nalalapag sa mesa. Ano ka ba? I'll be home 3, okay? Dadalhin ko na lang ang mga papers na pipirmahan ko dito. Ay ate, pwede bang isama ko si Erla? Oo naman, si Erla pa. Malakas yun sa akin. Sige ate, bye. Nagmamadali nang umalis si Trixie at nagtungo sa kanyang office. Pagdating niya ay agad na bumungad ang tambak-tambak na papers sa table niya. Binasa niya na muna ito, isa-isa saka pinirmahan. Mag 2 PM na't hindi pa rin siya nangangalahati sa kanyang ginagawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Trena na medyo malilate siya dahil tambak pa ang kailangan niyang pirmahan. Alas 5 na at kukunti na lang ang babasahin niya. Niligpit niya na lamang ito at saka ipinasok sa kanyang bag at lumabas ng opisina. Everyone, magsiuwian na. Utos niya dito. Yes ma'am. BFF, nagmamadali ka ba? Birthday ni ate ngayon. Late na nga ako eh. Dapat 3 PM nandoon na ako pero anong oras na? Ganun ba? Natapos mo na bang pirmahan lahat ng papers? Ang dami nun. Kunti na lang. Dadalhin ko na lang ito sa amin at mamaya ko na tatapusin. Tara, sama tayo. Talaga? Oo naman. Malakas ka sa family ko. Ay, hindi ko talaga atrasan yan, BFF. Teka, kinuha ni Erla ang kanyang mga gamit at tuluyan na silang nagtungo sa bahay nila Trixie. Pagdating nila doon ay marami ng tao, ngunit hindi pa rin nagsisimula ang selebrasyon. Kagad niyang hinanap ang ate niya na nooy nakatayo lang sa may tapat na gate. Ate, sorry we're late. Happy birthday, Trina. Bati ni Erla dito. Thank you, Earl.
Buti naman at sumama ka. Siyempre naman, ako pa ba? O sige na't maghanap na kayo ng table doon. Susunod na ako. Ate, ba't parang kabado ka? Marami na ring tao ah. Bakit hindi pa natin simulan? Trixie, wag na muna. Darating ang boss ko kasama si Jipoy. Hindi niya kasi alam kung nasaan ako nakatira, kaya pinasamahan ko na. But if 30 minutes from now ay hindi pa rin siya dumating, mag-start na tayo. Sinamahan na lang muna ni Trixie si Erla sa table habang hindi pa nagsisimula ang party. Maya-maya pa ay may humintong kotse sa tapat ng gate nila. Pinagmasdan niya lang ang ate niya na nooy sinalubong ang sakay ng kotse. Sigurado siyang iyon na ang hinihintay ng ate niya. Paglabas sa kotse ay nagtungo na sila sa loob. Unang bumungad ang presensya ni Jipoy at sumunod naman ang gwapong binata. Boss ba yan ang ate Trena mo? Ang bata pa ah, ang gwapo, wika ni Erla. Tinitigan pa ito ng mariin ni Trixie. Nanlaki ang dalawa niyang mga mata nang mapagtangtong ang boss na sinabi ng ate niya at ang lalaking nakasama niyang matulog sa kondo ay iisa. Kaagad niyang kinuha ang plato at itinakip sa kanyang mukha. BFF? Shh! Why? Nandyan siya. Ano? Sino? Kaagad na lumapit ang ate Trena niya sa kanya. Trex, let's start na. I-lead mo na ang prayer. Why me ate? Ikaw na lang. Trixie Mia, nakatuka ka ngayon. At diba sinabi ko na sa'yo kahapon pa na ikaw ang maglilid? Sige na at baka gutom na ang mga bisita. And before that, batiin mo muna ang pagdating ng boss ko. What? Trixie, ano bang nangyayari sa'yo? Tara na. Sabay hila nito sa kamay ng kapatid. Wala nang nagawa si Trixie at sumunod na lamang kay Trena. Nakayuko lang siya habang ipinakilala siya ng kanyang ate kay Ezekiel. Sir Kel, this is my sister Trixie. Hi Trixie, nice seeing you again. Again? Nagkita na pala kayo sir? Bigla namang inangat ni Trixie ang kanyang ulo at nilakihan ng mata si Ezekiel. Yes, una, before kami pumasok sa gate at ngayon malapitan na. Natatawang wika nito habang titig na titig pa rin kay Trixie. Nice meeting you sir. Sabay kuha sa kamay ng batang boss. Nilalamig ka yata. Okay ka lang ba? Yes, of course. Medyo hindi lang maganda ang simoy ng hangin ngayon kaya anis ako. Nauutal nitong sabi. Pinangunahan naman agad ni Trixie ang party sa pamamagitan ng prayer. Pagkatapos ay isa-isa nang nagsilapitan ang mga bisita sa mesa upang kumuha ng pagkain. BFF, are you okay? Pansin ko kanina ka pa hindi makapali ah. Bes, naalala ko yung lalaki na ikinukinto ko sa iyo. Si Ezekiel? Why? Nandito siya. Ano? Saan? Huwag mong titingnan ha, kasi nakatingin siya sa atin ngayon. Okay, fine. Saan nga? Yung boss ni ate, siya yun. What? Pinaglalaruan ba kayo ng tadhana, BFF? Well, in fairness, hindi ka nalugi sa isang gabi mo with him. Ang gwapo niya kaya? Shucks, sige na, kumuha ka na ng food doon at papasok na muna ako sa loob. Nagpaalam na muna si Trixie sa kaibigang si Erla at nagbibihis na muna siya. Hindi siya naging comfortable sa suot niya dahil pinagpapawisan siya ng husto dito. Tumayo na siya at doon na dumaan sa back door ng bahay nila dahil maraming tao. Isang tinig ang nagpatigil sa kanyang paghipit sa pinto. Miss Santiago. Kinakabahan may pilit niya pa ring nilingon ang may-ari ng tinig. Pamilyar iyon at alam niya kung sino. Paglingon niya ay hindi nga siya nagkakamali. Si Ezekiel ang nandoon. Ang lalaking iniiwasan niya ay nasa mismong harapan na niya ngayon.
Seryoso lang na nakatitig si Ezekiel kay Trixie na nooy parang napako sa kanyang kinatatayuan at hindi gumagalaw. Tadhana nga naman sino bang mag-aakala na magkikita ulit tayo? After mo lang naman akong i-block sa contact list mo, Miss Trixie Mia. What are you doing here? At talaga bang pati dito sinusundan mo ako? Hindi ko na ito kasalanan. Your sister invited me and pinaunlakan ko. Wala akong idea na magkapatid pala kayo ng sekretarya ko. Wala naman din akong work and here we are. Muli na namang nag-cross ang landas natin. Pwede bang maging normal na bisita ka lang? Huwag mo na akong lapitan pa. Circle? Ano po bang ginagawa niyo dyan? Tanong ni Trina. Nagpapaturo lang ako sa kapatid mo kung nasaan ang banyo niyo. Pagsisinungaling ng binata. Mula dito sir, dumaritso lang po kayo. Trixie, samahan mo muna si Sir Ezekiel please at aasikasuhin ko muna ang ibang bisita. Sige po ate. Pagkaalis ni Trina ay agad na hinila ng dalaga ang kamay ni Ezekiel. Yan, siguro naman hindi ka na magpapasama sa akin sa loob, diba? Gusto mo bang sumama? Nakangiting wika nito. Ano ba? Pagkatapos mo dyan, lumabas ka na at papasok lang ako sa kwarto ko. Huwag mo na akong lalapitan ha. Sabay irap nito sa binata. Napangiti na lamang si Ezekiel. Pumasok na sa kanyang kwarto si Trixie. Gusto niyang magkulong doon at hindi na muna lalabas dahil alam niyang nandoon pa rin ang binata sa baba. Agad naman niyang naalala ang kaibigang si Erla kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumaba't lumabas. Naka-yellow sleeveless lang siya at black miniskirt. Sobrang bagay lang sa kanya ang suot nito. Paglabas niya ay marami pa ring tao. May nagsisidatingan pa. Mga katrabaho ata ng ate Trina niya. Ang iba na may nagkakantahan na lang. Nilapitan niya ang kaibigang si Erla na nooy hindi na maipinta ang mukha. BFF, ang tagal mo. Nahihiyan ako dito. Buti na lang nilapitan ako ni tita. Pagmamaktol nito. Pasensya ka na, Bes. Iniiwasan ko kasi si Ezekiel Mas nababagabag ako ngayon kasi kilala niya pala ang ate ko. Baka anytime magsumbong yun. Speaking of the cutie, tingnan mo at papalapit siya sa ate mo. Tiningnan nila si Ezekiel at papalapit sa ate ni Trixie at may ibinubulong ito sa tenga. Hindi nila mawari kung ano ang ibinulong nito sa kapatid. Ngunit biglang napakunot ang noo ng kanyang ate habang nakatitig sa kanya. Ayan na nga ba ang sinasabi ko Ember ng lalaking yan. Ano na naman kaya ang binulong niya kay ate? Baka sinabi niya na BFF. Subukan niya lang at puputulin ko talaga yung ano niya. Yung ano? Yung ano ba Erla? Nakakainis naman Huwag naman yan BFF. Sayang. Natatawang wika nito. Walang sayang-sayang. Nako, huwag talaga siyang magkamali at gagawin ko talaga yun. Trixie, galit na sabi ng kanyang ate. Ate, nandyan ka pala. Bakit? Gusto ka daw munang makausap ni Sir Kill. What? Bakit? Anong pakay niya sa akin? Hindi naman kami close ng boss mo. Trixie, magkakilala ba kayo ni Sir? Hindi ate no. Kanina ko pala nga iyan nakita Ano bang pakay niya? Lapitan mo na lang at nandoon siya sa loob kausap si Mama. Si Mama? Oo, bakit? Dali-daling tumakbo si Trixie sa loob at doon ay nakita niyang nag-uusap nga ang dalawa. Napakunot naman ang noo ng mama niya nang makita siya. Oh hi there, nakangiting saad ni Ezekiel. Trixie Mia, nakakahiya ang ginagawa mo. Ma, let me explain, nauutal na sabi ng dalaga. Sa pagkakataong iyon ay alam na niya ang tinutukoy ng kanyang ina.
Mukhang may alam na ito sa nangyari sa kanila ng binata. Kaya siguro ganoon na lang ang naging reaksyon nito. Hindi ko kailangan ng explanation mo, Trixie Mia. Bakit mo nagawa yun? Nakakahiya sa bisita natin. Kung hindi pa nagsumbong itong si Sir Ezekiel, ay pati kami napapahiya. Ano? What do you mean? Bakit mo pinapasok si Sir sa banyo kanina eh? Nagkaproblema nga doon. Sana sa taas mo na lang pinagamit. Nakakahiya tuloy. Pasensya ka na, Sir, ha? It's fine po. Baka nakalimutan lang po ng anak mo na hindi pala pwede doon. Binaling niya ang kanyang tingin sa binata at nakangiti lang ito habang nakatingin sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Trixie dahil mali pala ang nasa isipan niya. Ma, it's not my fault. Si ate ang nagsabi nun. Hindi mo man lang chinek bago pinapasok si Sir? Naku Trixie. O siya, sige na't ilalabas ko muna ang iba pang mga pagkain. Pasensya ka na talaga, Sir, ha? Ayos lang po. Inirapan lamang ng dalaga ang binata. Tumingin muna siya sa paligid bago siya tuluyang naupo sa pwesto ni Ezekiel. Kinabahan ka ba? Pang-aasar nito. I don't want to see your face ever again. Naiintindihan mo? Eh bakit ang iba gustong-gusto akong makita? Sabay lapit sa mukha. Sila yon, ibahin mo ako, Ezekiel Reyes. Inilapit na din ng dalaga ang kanyang mukha. Natahimik sila pareho. Bumaba ang mga tingin ng binata sa mga labi ng dalaga at ganoon din si Trixie. Bakit ka naging iba sa kanila? Inilapit pa ng binata ang kanyang mga labi sa dalaga. At bakit ko naman sasagutin yung tanong mo? Para bumalik ako sa pwesto ko at hindi ko matuloy ang binabala kong pag-angkin dyan sa mga labi mo. Nasa ganoon silang senaryo nang biglang pumasok si Trena. Lumaki pa ang dalawang mata nito sa nakita. Kunwari namang hinipa ni Trixie ang mata ng binata. Sorry. Hindi alam ni Trena kung ano ang sasabihin. Gulat na gulat ito. Ate, hinipan ko lang ang mata niya. Napuwing daw po kasi siya eh. Diba? Palusot ng dalaga. Oo, napuwing ako. Pagsakay naman ni Ezekiel sa palusot ng dalaga. Napuwing? Ganyan kalapit? Anyway, halika na Trex at family picture na. Sir Kiel, tara na po sa labas. Sure, I'll be there. Napasapo na lang sa kanyang ulo si Trixie at napahinga ng malalim. Sinulyapan niyang muli ang binata at hindi pa rin nawawala ang ngiti nito. Alam mo, naaasar na ako dyan sa ngiti mo ha. Pag ako nainis talaga ewan ko na lang. Muntikan na tayo dun, Ezekiel, kapag Hindi na natuloy ni Trixie ang balak niyang sabihin dahil hinalikan na siya ng tuluyan ni Ezekiel sa labi. 1 minutong napanuksong halik ang ibinigay ng binata. Hindi rin naintindihan ni Trixie kung bakit niya iyon tinugon. Unang nagbitaw si Trixie, wala siyang nasabi. Nakatingin lang siya sa binata na nooy nakatingin din sa kanya. Kanya-kanya lamang silang lumabas ng walang imik. Pinagmamasdan lang ni Ezekiel si Trixie kasama ang pamilya nito habang nagpe-picture taking. Nagagandahan siya sa dalaga, samahan pa ng flawless nitong katawan at magandang magdala ng damit. Pasikreto niyang kinuha ang kanyang cellphone at pasikreto din kinunan ng litrato ang dalaga. Napansin naman niya ang pagsulyap ng dalaga sa kanya, ngunit kaagad din nitong binawi ang tingin. Pagkatapos ng family picture ay nagtungo na si Trixie sa kinaroroonan ng kaibigang si Erla. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa may mesa at ginawang unan ang dalawang braso. Oh, anong nangyayari sa iyo, BFF? Ayos ka lang ba? Pagod lang siguro ako, Bes. Para kasing ang haba ng oras ngayon eh. Aalis na yata si Ezekiel, BFF.
Napatingin naman sila pareho sa gawi ni Ezekiel kasama si Trina at ang mama niya. Mukhang aalis na nga ito dahil pinabaunan pa siya ng mama niya ng special mahablang kanila. Nakatingin lang siya sa binata habang nakangiti pa rin. Kahit side view lang ay kitang-kita niya pa rin ang kakisigan ng binata. Para namang nabasa ni Ezekiel ang isip niya. Kaya napatingin rin ito sa kinaroroonan nila ni Erla at kumaway. Ay, ang gwapo talaga. May fiancé ka na, huwag ka nang kumiringking dyan. Siyempre, mas mahal ko yun, pero mas gwapo ang boss ng ate mo. Nakangiti pa rin itong sabi. Sabay na pag-alis ng kotse ni Ezekiel ay ang pagtunog ng kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numerong nasa screen, ngunit sinagot niya pa rin ito. Hindi pa man siya nakakapagsabi ng hello ay nagsalita na ang nasa kabilang linya. Hey, this is Ezekiel. This is my new digits. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kasi kausap mo ang friend mo and I am also in a hurry. So, tumawag ako para sabihing umalis na ako at para sabihin din sa iyong you look absolutely gorgeous today. Bahagyang napangiti ang dalaga at hindi na namalayang kasing pula na pala ng kamatis ang kanyang mga pisngi. And, Trixie? Yes? Wala lang, naninibago lang ako sa tono ng boses mo ngayon. Hindi na tunong galit. Natatawang sabi nito. So, anong ibig mong sabihin? Wala naman, kahit saan dyan sa dalawa basta akin ka. And by the way, huwag masyadong mag-inom ha. And na-notice ko din na marami pang boys dyan sa mga bisita ninyo. Change your clothes. Huwag masyadong sexy kasi wala ako dyan. I have to go, magdadrive pa ako. Pinatay na ni Trixie ang linya. Hindi pa rin mawala ang mga ngiti sa labi ng dalaga. Bagay na napansin naman ng kaibigan. Huwag masyadong sexy ha. Chu-chu-chu, panunukso ng dalaga. Nakikinig ka? Yes, BFF. Naku, kung makapagbili naman niyang Mr. Cutie na yan, ay parang instant maliligaw mo na. Inangkin ka na, matik. Pero in fairness, bet ko siya for you. Believe na talaga ako dyan sa karisma mo. Ewan ko nga sa'yo, dyan ka na nga muna. Oh, saan ka pupunta? Magbibihis lang ako, babalik din ako. You mean, susundin mo ang sinabi ni Ezekiel? Panunukso ng kaibigan sabay takip sa bibig. OMG friend, may pag-asa ka pa nga talaga. Dagdag pa nito. Bahala ka dyan. Tara na nga sa loob at magkantahan na lang tayo. Natapos na ang birthday party ni Trina. Hindi na muna nila ginalaw ang venue at ipagpapabukas na lang muna nila ang pagtanggal ng mga dekorasyon. Dumating naman ang fiancé ni Erla na si Nico at sinundo na ito. Pumasok na si Trixie sa kanyang kwarto at humiga na diretso sa kanyang kama. Pagod siya at inaantok na rin sa mga oras na iyon, kaya wala pang 5 minuto ay nakatulog na kaagad siya. Kinabukasan, late na siya nakapasok sa trabaho dahil pinagtulungan pa nilang tanggalin ang mga decorations. Pagkatapos ay naligot, nagbihis at saka nagtungo sa opisina. Pagdating niya doon, ay lahat ng kanyang mga trabahante ay pawang nakangiti habang nakatingin sa kanya. Hindi naman niya alam kung ano ang nangyayari, kaya nagsalita na lamang siya. Good morning everyone! Anong nangyayari sa inyo? Maganda ba ang bungad ng mga araw ninyo ngayon? Isang tinig mula sa kanyang opisina ang nagkuha ng kanyang atensyon. Si Erla iyon na nakangiti din habang may dala-dalang malaking bouquet ng bulaklak. Ang bango-bango naman ng pink and red roses na ito. Nakangiting wika ni Erla.
Ang laki niyan, bes Kanino ba galing yan? Kay Nico? Hoy, kayong lahat, ang creepy ng mga smiles ninyo. Back to work. Utos niya dito. Papasok naman siya sa kanyang opisina at sumunod naman agad si Erla. Ang sweet naman ni Nico, bes. Ang mahal siguro nito. Hindi sa akin yan. Kanino to? Sino pa ba? Hindi galing sa Mr. Cutie mo? Si Ezekiel? Nakuha mo na agad, BFF. OMG, for real ba talaga itong nasaksihan ko? Magkaka-love life ka na bang talaga after 2 decades and 4 years? Panunukso nito. Binasa naman ni Trixie ang card na nakapaloob dito. Pink roses for your pinkish cheeks na gusto kong kurutin lagi. Pink roses for your red lips na gusto kong halikan lagi. Namula naman agad ang mga pisngi ni Trixie pagkatapos basahin ang nakasaad sa card. Mukhang kinikilig ka dyan, BFF ha? Hindi pa man nakakasagot si Trixie ay tumunog naman agad ang cellphone niya. Hello? Ezekiel? Good morning. Nasa office ka ba? Yes. Lumabas ka saglit at may meeting pa ako 30 minutes from now. What? Nasa labas ako. Dali-dali namang lumabas si Trixie sa kanyang office. Doon ay nakita niya ang kotse ni Ezekiel na nakaparada sa di kalayuan. Bumukas naman ang pinto nito at lumabas ang gwapong presensya ni Ezekiel. Naglakad pa siya ng kaunti. Paano mo nalaman na dito ako nagtatrabaho? Lahat nalalaman ko once malaman ko lang ang full name ng isang tao. Nagustuhan mo ba ang flowers? Yes, pero bakit? I mean, you don't have to do this. Your yes is enough. Nakangiting saad nito. Akala ko ba may meeting ka pa? Pwede mo namang itawag na lang sa akin kung ano ang pakay mo. Kinakabahan kasi ako sa presentation ko ngayon Gusto kitang makita muna para maboost ko ang confidence ko. 50% lang ang energy ko kanina. Ngayon, 98% na. 98? Nasaan ang 2%? Ngumuso lamang si Ezekiel. Ezekiel, ano ba? Nasa public place tayo. Alam mo, sinasayang mo lang niyang oras mo sa pagpunta dito. Hindi nga nasayang ever. Umalis ka na at baka hindi ka na makapag-present ngayon. 98% lang ako Paano ba yan? Hindi ako pwedeng umalis nang hindi fully energized. Umirap na lamang si Trixie at hinalikan ang binata sa pisngi. Full na. Thank you. Sabay halik nito sa noo ng dalaga. Bumalik na sa kotse ang binata. Binuksan pa nito saglit ang bintana ng kanyang kotse at kumaway sa dalaga. Hindi na namamalayan ni Trixie ang mga ngiting lumalabas sa kanyang labi. Bumalik siya sa westo nang marinig ang hiyawan ng mga tao sa kanyang likuran. Nagulat pa siya paglingon niya na lahat sila ay kasalukuyang nasa labas na rin. Hoy! Hip hip, I said back to work. Iisang nagsibalikan naman ang mga ito sa kani-kanilang mga desk habang ngiti-ngiti pa rin. Ang makita kong nakangiti pa dyan, sisisantahin ko kaagad ha. Pagbibiro ng dalaga saka pumasok sa kanyang opisina. Nilanghap niya muna ang bango ng mga bulaklak at saka inutusan ang sekretarya na ilipat ito at ilagay sa vase. Nakaupo lang siya sa kanyang upuan at nakatingala sa kisame habang napapaisip. Posible nga kayang magbago pa ang nararamdaman niya kay Ezekiel o talagang nagbago na ng tuluyan pero ayaw niya lang aminin? Mga tanong sa kanyang isip na maski siya ay hindi niya masagot. Pinikit niya na lang muna ang kanyang mga mata at ipinahinga ang kanyang isip. Alright mga kakulay,
That's the end of segment 1. Segment 2 will be available soon. Okay, thank you for listening. See ya.